Kung sukatan at tibay ng samahan, si Noy ang una sa kanyang listahan. Stones yung gamit. So si Noy talaga is parang brother, sister, best friend, paparazzi, fan, makeup artist rolled into one. Lahat na siya na yan. So most of the times talagang ako ang natatalakan niya, ako ang inaano niya. Pero naniniwala kasi ako na hindi niya ako dadalhin sa sa parang kapahamakan. So sinusunod ko siya. At si Noy na pinakamatalik na kaibigan ay nagkataong nakababatang kapatid din ni Christine. Ang pinaka-worry ko siguro yung hindi na siya magising. Kasi di ba super anesthesia yan, baka hindi kayanin ang katawan niya or whatsoever. Mahina yung katawan niya. Any moment hindi niya kayanin yung super anesthesia. Hindi siya magising, di ba? Yun nilang inaano ko. Pero, kung gusto niya talaga, why not, di ba? Blessed talaga kasi ako na meron akong kapatid na bading. Kasi siguro pag wala akong kapatid na bading, napakahirap. Mahirap talaga na mag-isa kayo. Kasi walang makakaintindi sa feeling mo, kundi bading lang. Marami ng tao sa labas, excited na sila. Kakabahan ako. Number 13 ako. So itong physical transformation mo, saan naman ito patungo? Parang feeling ko, hindi na ako magiging normal na lalaki. So, ano pa mga next kong enhance aside sa i-maintain ko na lang to? So, I plan to have sex reassignment surgery. Paano ito makakatulong sa'yo? Hindi naman siya makikita, hindi katulad ng muka o dibdib o balakang. Yeah, parang yun ang pinaka-end stage, end part ng pagiging bading ko. So, gusto kong pagising isang araw, wala nang mahiwagang sandata na sa gitna ng aking mga hita. Kasi pag nag-join ako ng mga beauty contest, nagtitape pa kami ng mga packaging tape. So, talagang mahirap pang gawin. So, at least, pag talagang I am sexually operated na, okay na lahat. Ganyan. Mas mapapadali ko ang buhay ko. Nabanggit mo itong mahiwagang sandata, no? Galit ka ba dun sa sandata na yun? Hindi. It's part of my being me. Siguro kasi kung hindi naman ganon ang nangyari, siguro hindi ako ganito ka-successful. Pero ayaw mo sa kanya? Sana. Sana because kung gusto ko, di sana hindi nila ako naging bading. If I have to live again, I want to become a straight man or a straight woman. Ayokong bading. Ayoko talaga kasi mahirap talaga ang buhay ng bading. Tatlo raw ang klase ng mga transsexual o trans-Pinay. Ang pre-op o yung mga malapit ang operahan. Post-op o yung mga nagpa-opera na. At meron ding tinatawag na non-op o yung mga walang balak magpa-opera. Ay, lalo pa rin ako! Sa gabing ito, ang kasama rin ni Christine sa Miss Gay Philippines 2008 na si Barbie ang nagwagi. Hindi tulad ni Christine, operada na si Barbie. Kung tanggap ni Christine ang pagkakaroon ng ari ng lalaki, bangungot naman ito para kay Barbie. Sa akin talaga, pulong time na may mali talaga. Yun yung mali eh. Yung thing. That thing dangling down there. That for me, that was a big mistake for me. May dress siya? 2 taon na ang nakalilipas matapos sumailalim sa sex reassignment surgery si Barbie sa Thailand. I have to be honest, I paid $6,500 for the operation. But that's times 48 that time. I also have to add additional $2,000 for the accommodations and the flights. It's a lot of money. Because of course, I did it and I had it done for the best doctor
and the world. Siyempre, ganun yun eh. Pero marahil, pangarap pa rin ito hanggang ngayon kung hindi niya nakilala ang lalaking nagmahal sa kanya ng lubusan. You know, despite the expense, despite the money matters, he did not think about that. He knew that I would be happy. So, ibinigay niya sa akin. I owe my life to yan eh. Dinugtungan niya yung buhay ko. Kasi I was in the point to give up na. Alam mo yung feeling noon? Wala na kasi parang, bakla ka na nga. Wala pang nagangyari sa buhay mo. Bago pa man ang operasyon, pinakasalan na ni Serge si Barbie sa Belgium. Para kay Serge, hindi lang daw siya ang lalaki sa mundo na may kakayahang magmahal sa isang transsexual. I'm not a dream, and as I said, there's probably more people or more guys like me who can understand and accept transsexuals. I would probably more say to every guys, please just be patient and accept and try to understand a transsexual. It's a bit different, but it's very nice, and I don't regret anything. I love you, Mom. Wala pang datos kung ilan na ang mga transsexual sa Pilipinas. Pero sa isang ospital sa Maynila, 1 hanggang 3 kada buwan ang inooperahan ni Dr. Jaime Jorge para maging ganap na babae. Kung ikukumpara daw sa Thailand, mas magaling daw ang teknik niya na halos walang tapon. Now, ginagamit ko na. Noong pinuputol ko, ngayon hindi na. Ginagamit ko yung penis mismo para maging clitoris. Yung skin sa may head, nire-reserve namin para maging labia minora. Mahirap lang gawin, pero maganda. Hindi makikita mo. Dahil daw dito, hindi problema ang sex life kahit putol na ang kanilang ari. Siguro magandang tanong doon, nakaka-orgasm ba sila? Yes, yes. Pero hindi raw may iwasan na questionin ng iba ang ginagawa ni Dr. Jorge. We should know that the patient are undergoing surgery because of a psychiatric problem. May sakit sila, which we call gender dysphoria or gender identity problem. Tinatanong ako ng morality of the surgery. The morality is not being entertained here. We are treating patient. $11 years ago, eto pa lang ako.